Thank you, Mr. President. Mr. President, my esteemed colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. Before I start, Mr. President, and with the indulgence of our distinguished colleagues, let me put this one issue away first. The DPWH Undersecretary that I mentioned to have offered our Senate President through his staff to make insertions in the 2026 National Expenditure Program had vehemently denied it to her new boss, Secretary Vince Dizon, and to his face at that. Was actually lying through her teeth. Dapat alam niya na hindi ako basta nagsasalita ng walang katibayan. Ayan po ang resibo, Mr. President, and I quote, para maisama ko po sa NEP, sir. Her words, not mine. Sabi nga ng mga abogado, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. I will now proceed, Mr. President. Exactly 3 weeks ago, I took this floor to expose what I call the flooded gates of corruption, a dam of deceit that is burst open, unleashing the tales of insatiable greed that continue to drown our nation. Simula nang mabuksan ang agos ng usapan tungkol sa mga anomalya sa DPWH, bumuhos rin ang katakot-takot na ulat mula sa mga netizens at karaniwang mamamayan na nagmamatsyag sa mga substandard at ghost projects sa iba't ibang dako ng kapuluan. Kasabay ng bugso ng poot ng taong bayan laban sa iba't ibang personalidad na di umano ay sangkot sa pagsasamantala sa kaban ng bayan. Ang halos nagkakaisang sigaw ng lahat. Dapat may managot, dapat may makulong. Our frustrated countrymen cry in unison. Name, shame, and prosecute. We in this august hall share the same frustration, except for the chaos and anarchy in the streets and in some public and private properties, which hopefully will not escalate. It is but right and just that we all demand that heads must roll and those responsible must be put behind bars, whichever agency or office, even those in high towers of power, they may come from. Justice must catch up with these people because enough is enough. Having said that, my office is fully committed to submit the overwhelming loads of reports we receive on substandard and ghost flood control projects to the concerned authorities in view of the forthcoming investigation by the yet-to-be constituted independent probe body. To this end, we decided not to include the same or similar anomalous flood control projects anymore in my follow-up privilege speech today. Instead, I will focus on sharing with you the various forms of corruption in fine print. Evidence so telling that it will nail the coffin for the summary dismissal and or prosecution of these culprits with a warning that what you are about to see may be hazardous to your health in that it will make your blood boil over the maximum normal systolic and diastolic thresholds. First, how the fruits of corruption are being squandered, albeit partly by these officials, entrusted to protect people's lives and low-lying communities from the devastation caused by typhoons and low-pressure areas. And when I say partly, I do not mean paltry sums of money, Mr. President. Second, how the same officials maneuver and manipulate the processes and procedures involved to collect from unaccomplished or uncompleted, even ghost projects perpetrated by these incorrigible and probably beyond redemption government officials. Unahin po natin ang mga tinaguriang BGC boys. We delve so deeply into the web of corruption involving the culprits behind the notorious Bulacan flood control disaster. Sa lalim po ng inabot ng aming pagsisiyasat, sukdulang nakakarimarim na ang aming nadiskubre. These DPWH officials reached the lowest of the low and the highest of the high
in the many corners of casinos across the country. On top of their multi-million peso wristwatches, signature clothes, and sneakers, and whatever else lavish lifestyles, these 5 erstwhile DPWH officials of the Bulacan First District Engineering Office gained them a moniker, BGC Boys. Not Bonifacio Global City Boys, Mr. President, but rather the Bulacan group of contractors as they have been known to casino employees. Hindi tambay ng high street sa BGC ang mga ito. Hell Street siguro, Mr. President. At siyempre, nagtatago sa mga aliases ang BGC Boys. Let me do a roll call, complete with valid identification cards like driver's licenses from the Land Transportation Office, but this is a separate matter to be investigated, my distinguished colleagues. Ang kakasibak lamang na DPWH OIC Assistant Regional Director ng Region 4A at dating District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara alias Joseph Castro Villegas. OIC District Engineer ng Bulacan, First District, Bryce Erickson G. Hernandez alias Marvin Santos de Guzman. Assistant District Engineer JP D. Mendoza alias PJ Castro Asuncion. DPWH Engineer 2 RJ Dumasic, introducing himself as a contractor from Sims Trading Corporation with alias Sandro Bernardo Park at Edric San Diego as himself. They may hide their identities, but having spent practically all my law enforcement years conducting intelligence and investigative work, I know criminals when I see them. No matter how real-looking their IDs are, no matter how long they were able to thrive in the shadows, no one can shield them from the day of reckoning that they deserve. Lalong-lalo na kung lantaran at walang pakundangan na ang pagnanakaw at paglustay ng kaban ng bayan, Mr. President. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Base ang mga ito sa official at validated na record mula mismo sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Halimbawa, itong si former Assistant District Engineer at OIC, District Engineer Bryce Hernandez alias Marvin Santos de Guzman, mayroong combined gross losses sa mga kasino na 435 million pesos. Halos hindi sila nagkakalayo ng OIC Assistant District Engineer niya na si JP Mendoza alias PJ Castro Asuncion na may 418 million pesos sa nakabuwang talo sa iba't ibang mga kasino. Ang former District Engineer na si Henry Alcantara na hindi naman tumanggi na pumapasok at nagsusugal sa kasino ay nakapagpatalo ng 68,000 pesos pero bilang Henry Alcantara lamang yan. Ang mas malaking bulto ng kanyang talo habang nagtatago sa kanyang alias na Joseph Castro Villegas ay tumataginting na 36.7 million pesos in gross losses. Hindi rin natin sinasantabi ang milyones na pinatalo ng mga DPWH employees na nagpapanggap na contractors na sina Project Engineer RJ Dumasig alias Sandro Bernardo Park na may gross losses na 16.9 million at Edric San Diego alias himself or as himself na may losses na 42.4 million pesos. Akala siguro ng mga ito ay maaari silang manatiling multo o incognito. Ito ay isa lamang sa tambak na pagkakamali nila, Ginoong Pangulo. Interestingly, mukhang may kakaibang milagro ang dumapo sa tropang BGC Boys sa isang kasino sa Newport World Resort sa Pasay, kung saan sila ay tumabo ng 100 milyong pisong panalo mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024. Henry Alcantara, 4.7 million pesos. Bryce Erickson Hernandez, 189 million pesos. JP Mendoza, 320 million pesos. RJ Dumasig, 7.37 million pesos. Edric San Diego, 11.7 million pesos. Sinuwerto nga ba
sabay-sabay na nanalo ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? May report kami at ito ay amin pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Smart? Your guess at this point is as good as mine. Sa Okada naman, may naka-record na one gaming activity mula October 17 to 18, 2022, sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, RJ Dumasig at JP Mendoza, na kung saan maliban kay Henry Alcantara na nanalo ng 301,000 pesos, umuwing talunan ang ibang BGC boys dahil sa total losses na 1.75 million pesos. Mr. President, let me show you the record of cash to chips and chips to cash transactions of the BGC boys sa mga kasino na pinasyalan nila mula taong 2023 hanggang 2025. Henry Alcantara, alias Joseph Castro Villegas, cash to chips 1.1 billion 428 million 170,000. Yes, Mr. President, you heard it right, my dear colleagues. B as in billion, hindi M or million. Cash to chips, 997,765,000 pesos. Bryce Hernandez, alias Marvin Santos de Guzman, cash to chips, 659,910,000 pesos. Chips to cash, 1,385,360,250 pesos. JP de Guzman, alias PJ Asuncion, cash to chips from 2023 to 2024, 26,500,000. Cash to chips, 2023 and 2024, 280,093,500 pesos. In this regard, my office has submitted their names and aliases to the Anti-Money Laundering Council since casinos are covered persons under the amended Anti-Money Laundering Act. Hindi pa po dito nagtatapos, Mr. President, ang kanilang mga kabulastugan. Sa aking naunang privilege speech noong August 20, 2025, nauna ko nang nilarawan base sa aming sources ang mag-among sina Alcantara at Hernandez na may parehong level ng pagmamahal sa pera. Itong si Bryce Hernandez, nagkalat na nga ang kanyang mga larawan sa social media dahil sa kanyang kabulastugan. Aba, hindi man lamang nahiyang pumasyal-pasyal sa isang kasino sa Metro Manila hanggang noong September 1, 2025. Habang naghihiring ang Senate Blue Ribbon Committee, si Bryce nasa isang kasino nagsusugal. Ang ibang BGC boys may record pa hanggang noong nakarambuan ng Agosto sa paglalaro sa mga kasino. Suma total, habang lubog pa rin sa tubig baha ang mga taga Bulacan dahil sa mga pangungurakot na mga ito at kahit booking na mismo ng Pangulo ang kalokohan, sige pa rin ang pagpapasasa ng BGC boys sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Walang kahiya-hiya sa katawan. Wala pong konsyensya ang mga ito, Mr. President. Kung garapala ng pagwawaldas ng kaban ng bayan sa mga kasino, lalong garapala ng kanilang pagduduktor ng mga dokumento para makapagnakaw. Over the past week, we scoured hundreds of pages of documents, each page painting telltale signs of how deeply entrenched corruption has become in the BGC kingdom. Patterns emerge not by accident, but by elaborate design, a framework of rigged and questionable biddings, impossible timelines of completion, manipulated progress reports, and falsified public documents. Certainly, these are not clerical errors, Mr. President. These are fingerprints of a system perfected over the years to pocket billions of funds at the expense of our people's safety and welfare. For purposes of presentation, iisa-isahin ko na ang aming naging findings.
Una sa ating listahan ang flood control structure sa bayan ng Bulacan, sa lalawigan ng Bulacan, na sakop ng notorious First District Engineering Office. Ang pondo ng flood control structure sa may Capiz, Taliptip River, Package B sa Barangay Perez ay nagkakahalaga ng 92.58 million pesos sa ilalim ng 2024 national budget. Mr. President, hindi ito basta ghost project lamang. Hindi rin ito basta-bastang substandard o palpak. This project may be added to the wonders of the world. Why? Because it will keep us wondering how in the world it was implemented at such an extraordinary speed and paid in extraordinary haste. Imagine, Mr. President, December 17, 2024, nang mai-award sa Sims Construction ang proyekto, may notice to proceed na agad ng sinundang araw o noong December 18, 2024. Matapos lamang ang 2 araw o noong December 20, naningil na agad-agad ang Sims at nagsumiti pa ng 46.05% completion rate na nagkakahalaga ng 42.63 million pesos para sa kanilang unang progress billing. 2 araw, Ginoong Pangulo, halos nangangalahati na agad sila sa accomplishment. May pambihirang talento at unusual speed pala ang mga taga-Sims Construction. O baka may magic, Christmas magic, dahil magpapasko na. Hindi man nakahabol sa Pasko, New Year pa rin ang bagong taon ng magkakasapakat na Sims Contractor at Bulacan DPWH. Dahil na-release agad noong December 27 ang unang bayad na 35.97 million sa Sims matapos bawasin ang VAT, withholding tax at retention fees. Palagay namin, Mr. President, kung kaya pa nilang kurakutin ang taxes, baka ninakaw pa rin nila. Kaya lang, inisip siguro, baka maalkapon sila. Paglipas ng 3 buwan o noong March 14, naningil na muli ang Sims para sa 89.1% completion rate na nagkakahalaga ng 39.86 million pesos base sa kanilang second progress billing. Matapos ang 5 araw o noong March 19, bayad na agad ang Sims. Siyempre pa, mapupukaw ang aming curiosity kung anong pagkaiba ng proyekto mula noong December 24 kung saan 46% na ng proyekto ang natapos, kuno, sa loob lamang ng 2 working days. At March 25, kung saan 89% completed na ang flood control project. Tingnan po natin ang pagkakaiba. Ito po ang mga larawan na naka-attach sa first billing request dated December 20, 2024 na 46% completed daw. At second billing request dated March 14, 2025. Sabi nga po nila, can you spot the difference? Wala po tayo makikitang pagkakaiba, Mr. President. Let me explain. Maliban na lamang kung ang 2 taong nakatayo noong December 2024 ay hindi umalis at hindi rin gumalaw hanggang Marso ng sumunod na taon, no-brainer ika nga, maliwanag na iisa ang larawan na ginamit at sinumite para sa 2 progress billings ng Sims. Trabahong tamad para sa trabahong gahaman, Mr. President. Hindi pa nagkasya rito ang handiwork ng contractor na Sims at DPWH, my dear colleagues. Sa third and final payment, sumobra pa ang kubra ng Sims ng 3.9 million pesos, kaya naging 14 million pesos. Kung susumahin natin, ang kabuuang siningil ng Sims ay umabot sa 96.499 million pesos o 3.9 million pa more sa original contract price na 92.585 million pesos. But lo and behold, aprobado ito, certified, checked, and reviewed by the BGC boys na sina Project Engineer RJ Dumasig at JP Mendoza, ang monthly certificate of payment para sa statement of work ng Sims, kasamang dagdag na 3.9 million pesos sa revised contract. Ang unang minadaling progress billing number 1, approved for payment rin sina Bryce Hernandez
at Henry Alcantara kaya release agad-agad ang singilin ng SIMS. Hinog na hinog sa criminal case na malversation through falsification of public documents. Mamaya po, hihimayin natin ang mga patong-patong na kaso na maaaring hanapin ng mga ito. If you know me, Mr. President, hindi pa rin sa akin sapat ang mga dokumento at kwento. Kaya muli ko pong pinalakad ang aking team upang makita ng sarili naming mga mata ano ba talaga ang lagay ng proyektong ito sa Barangay Perez, Bulacan, na katatapos lamang ngayong Mayo. Ang tumambad sa amin, Package A, ng parehong proyekto sa parehong lugar ng Package B sa Barangay Perez, Bulacan. Mukhang na-double whammy tayo ng SIMS Construction at ng mga kasabwat nila sa DPWH. Kung nasaan ang Package B na minadaling nabayaran, ay mananatili na lamang guni-guni dahil tanging package A lamang ang nandun. Ito po ang itsura ng Package A na walang pinagkaiba sa ghost project na Package B. Tagpi-tagpi na nga at ang completed na Package A minulto pa sa Package B. Mr. President, SIMS Construction seems to be complicit sa broad daylight robbery na ito. Not once, but twice. Dapat makasuhan din ang kontraktor na ito bukod pa sa forever blacklisting. Marami pang katanungan kaugnay ng proyektong ito tulad na lamang ng irregularidad sa mga dokumento. Pag-release ng bayad sa kabila ng kakulangan ng pirma ng mga kaukulang opisyal. Sa dalawang proyekto sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan, copy-paste din ang modus ng SIMS, Mr. President. Ang masama, dalawang proyekto pa ang hinokus-pokus ng kontraktor at DPWH engineer sa Bulacan. Ang isa, Contract ID number 25CC0072 para sa Riverbank Protection sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan, na may original contract price na 74 million pesos. Ang isa naman, Contract ID 25CC0091 para sa flood control structure sa Barangay Bulusan din mula sa Purok 4 hanggang Purok 5. Ang halaga, 92.7 million pesos. Akala namin na mamalikmata lamang kami noong una namin kinilatis ang mga kontrata, distinguished colleagues. But documents clearly show not only how unscrupulous but also how brazen these people can be. Parehong petsa ng notice of award ng dalawang contracts noong February 17, 2025. Pareho din ang petsa ng notice to proceed, February 25, 2025. Pareho pa ding may revised contracts na ang markup ay pareho pa ulit na 4%. At ang ultimong panggagago, Mr. President, sa loob lamang ng 15 araw mula February 25 hanggang March 12, parehong 89% ang completion rate ng dalawang proyekto. Hindi lang yun. Siyempre, sabay din ang singil ni SIMS para sa second and final payments noong April 4, 2025. Fully paid ang parehong proyekto na sa parehong araw din noong April 22, 2025. Parang nakinikinita ko na, Mr. President, na nagtatawanan pa ang mga matatalinong gagong matching na ito habang nagbibiyahe papuntang kasino, dala ang kwartang kinulimbat habang naglilimas ng tubig baha, papalabas ng kanilang mga bahay ang mga pobreng taga Bulacan. Magkaibang proyekto na ang contract duration na sana ay 240 days at 270 days respectively. Pero sabay natapos ng record period na 34 days. 100% completed kuno. Sa kabilang dako, okay, let's give him the benefit of the doubt. Baka nga naman 100% o 100% na lakas ang binigay ng SIMS kaya natapos agad-agad at sabay pa ang dalawang proyekto. Tingnan natin ang progress reports na sinumiti nila, Mr. President. Sa slide na ito, makikita ang sinumiting photos para sa progress billing number 1 ng SIMS noong March 14, 2025. Sa kaliwa, attachment para sa 25CC0072 contract
Sa kanan naman, para sa contract 25CC0091, may pinagkaiba po ba? Ganito rin ang attachment para sa second and final billing na sinumite noong April 4, 2025. Hindi tayo namamalikmata. Harap-harapan, pinagnanakawan po tayo. Mr. President, sa kabuuan, 174,699,499 pesos and 11 centavos ang halaga ng dalawang proyektong ito. Base sa sinumite ng DPWH sa isang report sa Blue Ribbon Committee hearing, sinasabing ang contract ID 25CC0072 ay walang struktura. Kaya ghost project po talaga ito. One project for the price of two. Hindi po ba sadyang panggagago na ito? Papayag po bang mahigit na 112 million Filipinos na patuloy na magpaloko sa kontraktor at 5 tulisan na ito? Obvious rin ang kabalbalan sa mga reports para sa proyektong construction of pumping station ng floodgate sa Barangay Atlag, Malolos, Bulacan na may halagang 92.5 million pesos sa ilalim ulit ng 2024 GAA. Ang kontraktor nito, ang IM Construction Corporation. Base sa mga sales invoice, 4 na beses nakasingil ang kontraktor para sa kabuuan ng proyekto mula October 2024 hanggang Mayo nitong taon, kasama ng 15% advance payment. Nakikita po niyo sa screen ang mga petsa ng request for progress billing noong December 20, 2024, February 24, 2025, at April 29, 2025. At mapapansing pareho ito sa style ng SIMS, Mr. President. Subalit, ito natin ang ating atensyon sa mga naka-attached na larawan sa first progress report noong December 20, 2024 at third progress report noong April 29, 2025. Ang sunod na mga litratong ito ay may petsang December 2024 at April 2025 pa rin. Parehong larawan, ang mga bulok at kinakalawang na sheet piles, parehong pwesto ng mga makinarya at parehong pwesto ng mga manggagawa. Ang kaibahan lamang, ang lighting at contrast ng mga larawan. To ask how this doctored photos slip past the eyes of officials is not even a question, Mr. President. Talagang may sabwatan. Siyempre, Mr. President, hindi naman magpapahuli ang isa sa mga crowd's favorites. Simula nung lumabas ang dayaan sa mga flood control projects, wala pong iba kundi ang sikat na wow builders. Tulad ng SIMS at IM, malupit din talaga ang pattern ng kontratistang ito sa kababalaghan. Busisiin natin ang dalawang proyektong ito na alam na nating may distinct na halaga. Construction ng flood mitigation structure along Barangay Frances, Kalumpit, Bulacan na may halagang 77.199 million pesos at construction ng flood mitigation structure along Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan na may halaga ring 77.199 million pesos. Ang dalawang kontrata na ito ay na-award sa Wow Builders noong February 1, 2023. Pero take note, Mr. President, mayroon kaming kopya ng dalawang sulat na may petsang January 30, 2023 or 2 days before na pirmado ni Wow Builders Manager Mark Alan Arevalo na nagsasaad na sila ang winning bidder para sa dalawang projects. Advance mag-isip si Wow, Mr. President. Ang notice to proceed para sa dalawang contracts pareho rin ng petsa, February 13, 2023. Subalit mahigit isang linggo pa lamang ang nakalilipas mula sa petsa o notice to proceed, naniningil na para sa 50% project accomplishment rate ang Wow Builders. Ang nakasaad sa 50% accomplishment rate na ito ay resulta ng isinasagawang trabaho na di umano mula February 13 to 20. 7 days, Mr. President. Ayon sa mga sales invoice na hawak namin, na-release naman ang hinihinging kabayaran noong February 23, 2023.
ang kalahati ng kabayaran at retention fees again for both projects ay naatado naman sa release mula April hanggang July 2023. Sabay rin ang mga petsa ng bayaran kung saan hindi rin nagkakalayo ang mga halaga. Ang 50% ng proyekto isinagawa ng 7 araw. Ang sunod na kalahati, ginawa ng mahigit 4 na buwan. Not for one project, but for 2, Mr. President. Napakahusay, napakaganid. Kawawaw na kawawaw talaga tayo sa Wawaw Builders. Mr. President, Bulacan has proven to be the national sewer of corrupted flood control projects. Hindi na nakapagtataka na marami ang nagkalkal ng record ng mga kontraktor sa buong probinsya. Isa na dito ang Global Crit Builders na kumubra ng 2.195 billion flood control projects mula 2018 hanggang 2024 sa Bulacan pa lamang. Ang Global Crit ay pagmamayari ng mga maglangke ng Candaba. Si Mayor Rene Maglangke ang presidente noong 2024 na kung saan may mga kontrata na siya mismo ang pumipirma na dapat sana ay nag-divest siya. This should not come as a surprise, Mr. President. In the words of Mayor Maglangke, and I quote, "Isa akong malaking kontratista. Kilala sa buong Pilipinas na nangongontrata at bilyon-bilyon ang proyekto ko sa buong Pilipinas. Growing family business indeed." Pero hindi pa dito natatapos ang kwentong pamilya, Mr. President. The web of family names reveals a web of stories. Ang mga Maglangke rin ang may-ari ng MBB Global Properties Corporation na siya namang nagmamay-ari ng Windham Garden Hotel sa Clark, Pampanga na itinayo sa halagang halos 1 bilyong piso. Gayunman, kung babalikan, hindi lamang Maglangke ang kilalang family name na nagmamay-ari ng MBB Global Properties. Nitong August 15, 2025 lang daw nagpalit ng stockholders ang MBB. Nevertheless, the 2024 General Information Sheet or GIS of the MBB Global Properties Corporation would show the following. Macy Monique Maglangke, President. Sunshine M. Bernardo, Corporate Secretary. Fatima Gay B. Bonoan de la Cruz, Treasurer. Ulitin ko. Maglangke, Bernardo, Bonoan, MBB. Coincidentally, these are known surnames of today's flood control saga. Candaba Mayor Rene Maglangke, ang patriarch ng Maglangkes of Global Concrete Builders, contractor ng multi-billion peso worth of flood control projects. DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kamakailan lamang ay nag-early retirement matapos masangkot sa maanomalyang flood control. At siyempre pa, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Maglangke, Bernardo, Bonoan, MBB, Mr. President. Kayo na po mag-connect ng dots. By the way, sina Macy Maglangke, Sunshine Bernardo, at pati Magay Bonoan de la Cruz ay mga anak na mga nabanggit na opisyal ng gobyerno. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bonoan, isolated case lang daw ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ghost Project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bonoan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Crit. Saan ba hantong lahat na ito, Mr. President? Our people are growing impatient and angry, but we are not in the business of quick fixes and band-aid solutions. The newly installed Secretary of Public Works and Highways, Vince Dizon, has hit the ground running to weed out the corruption in the agency. Investigators are running their course in both chambers of Congress. The President shows no sign of wavering in this fight. We are on the right trajectory in getting to the bottom of this systemic rot and punishing to the fullest extent of the law those who have corrupted us. Sa dahilang ang prosecution ay mandato ng ehekutibo, titiyakin nating may ambag ang oversight functions ng Senado sa pagpapanagot
ng mga sangkot. Lahat ng may kinalaman sa pagnanakaw, mapakontraktor o empleyado ng DPWH o mambabatas man, ay dapat isama sa kasong kriminal na isasampa. We respectfully urge the DPWH to refer this matter for the filing of criminal cases, including multiple violations of Article 217 in relation to Articles 48 and 171, Paragraph 4 of the Revised Penal Code, or malversation through falsification of public documents. For one, the falsification of documentation, particularly the use of manipulated photos in contractors' progress billing reports, later certified by DPWH officials, is a blatant violation of this provision. Mr. President, even if we do away with said complex crime and file cases for malversation alone, kung ang tampok na halaga ay higit 8.8 million pesos, reclusion perpetua o pagkakakulong ng 20 years and 1 day to 40 years ang parusa. Next is the prosecution for violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019, Section 3E, causing undue injury to the government or giving a private party unwarranted benefits, advantage, or preference through manifest partiality, evident bad faith, or gross inexcusable negligence. And Section 3G, entering on behalf of the government into contracts manifestly and grossly disadvantageous to it. And Section 8, in relation to Republic Act 1379, unexplained wealth. We also strongly endorse the filing of charges for violation of Republic Act 7080 or the Anti-Plunder Law, Mr. President. Sapat naman pong basihan ang nakakapangilabot na laki ng halaga ng mga anomalya sa flood control. Bilyones po ang pinag-uusapan nating nauwi sa ghost projects. Ang marangyang pamumuhay ng mga sangkot na opisyal ng DPWH at ang daang milyong kaya nilang ipatalo sa mga kasino ay kabilang sa magpapatunay sa paglabag sa batas na ito. These facts show that the accumulated ill-gotten wealth has undeniably breached the minimum threshold for plunder, which is 50 million pesos. Dahil ang bawat isang manumalyang kontrata ay isang hayagang paglabag sa batas, malinaw po na natutugunan nito ang requirement ng anti-plunder law na nagsasaad na ang ill-gotten wealth ay dapat nagmula sa paulit-ulit o serye na mga gawain upang makaipon ng yaman sa pamamagitan ng pandaraya. Mr. President, we likewise detailed the infractions of the BGC boys in connection with their gambling spree. Sa paggamit ng fictitious names o aliases upang itago ang kanilang identity sa mga casinos, easily, Mr. President, this is a clear violation of Article 178 of the Revised Penal Code, or the use of fictitious name and concealing true name. To further sustain the use of their pseudo-identities, the BGC boys used fake driver's licenses to gain entry into casinos, thereby violating Section 31, Article 2 of Republic Act 4136, which expressly outlaws the making, use, or possession of licenses in imitation or similitude of those legally issued by the LTO. Sa actual na garapalang paglalaro sa kasino, ito po ay violation ng Presidential Decree number 1869, Republic Act 6713, and various memorandum circulars prohibiting and penalizing government officials for entering and much more for playing in casinos. Mr. President, the Anti-Money Laundering Act as amended is likewise violated as the proceeds of graft and plunder are transacted and converted by purchasing casino chips and subsequently cashing them out after minimal gaming, thereby disguising the true source of the funds. Considering the glaring violation of the Anti-Money Laundering Act by these big-time gamblers, we urge the Anti-Money Laundering Council to immediately initiate an action for the freezing of the bank accounts of these individuals and the subsequent prosecution for violating the law itself. Finally, Mr. President, umaapaw din ang kinaharap na kasong administratibo ng mga DPWH officials na ito. Among these are grave misconduct,
serious dishonesty, gross neglect of duty, and or conduct prejudicial to the best interest of the service, violations of the Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees, and the Code of Conduct pertaining to the practice of their profession as regulated by the Professional Regulation Commission. Our goal is not only punitive but also preventive. So we do it through reforms in our legislation, Mr. President. Amendment of Republic Act 4566 as amended by PD number 1746 or the Contractors License Law to institutionalize the perpetual absolute ban of blacklisted contractors found to have ghost and substandard projects and higher penalties for conflicts of interest brought by interlocking positions in related industries or entities. Amendment to increase penalties for conflicts of interest, especially those public officials and employees who may also act as contractors under Republic Act 6713 or Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Transparency initiatives in the budget process and accountability measures in the planning and budgeting of infrastructure projects. Kung walang detailed architectural and engineering design or DAED, wala dapat pondo. DPWH should also publish DAED, Program of Works and Detailed Unit Price Analysis or DUPA. Mr. President, more than ever, we need people speaking up, not talking down on the efforts we have built. Words such as, wala ring mangyayari dyan, wala namang makukulong, at umpisa lang yan, malilimot din yan, do not help our cause, Mr. President, but only embolden those who have robbed us of our hard-earned taxpayers' money. In my first privilege speech, I spoke about the flooded gates of corruption. Today, we turned our sight into a darker place, the flooded gates of hell. There, we can find those who rob the Filipino people, drowning not in floodwaters but in sins and moral decay of the corrupt and greedy officials and contractors. Sana, sa madaling panahon, malunod ang may mga kasalanan sa dami ng kasong kanilang haharapin. Mr. President, these people have reduced the lives of our flood-stricken countrymen into living hell. It is time to give them what they rightly deserve. Thank you, Mr. President. Maraming salamat po, Mr. President. Mr. President, kanina pong mag-umpisang mag-present ang ating Senate President Pro Tempore, ay laking pasalamat ko sapagkat nakita ko yung resulta ng kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating nakaupong Senate President. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi doon, congratulations po, no? That was after July 1. After July proclamation 1st. Or after oath taking, Mr. President. After the oath taking, if I distinctly remember. So dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath taking na tayo, nag-message si kagad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff at sinasabi, congratulations, baka merong ako andyan po sa text message, sa Viber message, na sinasabi, para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, siya nang gagawa ng paraan. Ang sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So nag-iimbita siya na magsumite kayo, parang sinasabi 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, po kayo 500 for now. For now. Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po yung sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting or budget process.
Dahil ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation. Yung pong NEP, nasa budget preparation phase na kung saan exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, mismo sa DPWs na nanggagaling na magpasok na kayo rito. Di ho ba pakikialam yun sa mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po sa sagot na yon, Mr. President. Ako po naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. At agad pong tinanggihan ng ating Senate President. Alam ko po. Sinabi niya agad sa staff niya, wag, ayoko ba't ako maglalagay dyan? Kasi po kaya ako naitanong to, Mr. President, kahapon po, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man ya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na FAPs. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po noong 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntun na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay mayroon namang basbas ng Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-iimbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh?
Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yun. Pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob, sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President, meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya, kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Yeah, maraming salamat po rin sa ating distinguished gentleman from Tarlac and the Republic of the Philippines.